Ang South Pacific ay nakakita ng isang strategic victory habang ang Amerika at ang Pilipinas ay epektibong nagtagumpay laban sa China at iniwan si Pangulong Xi Jinping na galit. Ang kamakailang diplomatic agreement sa pagitan ng Amerika at Pilipinas na nilagdaan noong February 2, 2023 ay hindi lamang nagbukas ng halos isang dekada ng mga pagsisikap ng China na impluwensya ng Pilipinas kundi maaaring nagligtas din sa isang nagbabadyang pandaigdigang alitan. Nakakabahala ang masigasig na pagsusumikap ng China na impluwensyahan ng Pilipinas, lalo na't may potensyal ang huli na makaapekto sa dynamics ng pandaigdigang kalakalan. Ang kontrol ng Pilipinas sa mga pangunahing daanan ng pagpapadala at ang papel nito bilang pangunahing import ng langis mula sa Middle East sa pamamagitan ng mga daan-daan ay malalim na nag-aalala sa China na lubos na umasa sa pandagatang transportasyon para sa kanyang mga eksperto. Bagamat may malaking pagsusulong sila sa pandaigdigang barko na may pinakamalaking navy sa mundo, kulang pa rin ito kung ihahambing sa lakas ng United States Navy. Habang gumagawa ang China ng hakbang sa modernisasyon ng kanilang navy, lalo na sa mga advanced na Type 055 destroyers, nananatili ang Amerika na may malaking lamang sa mga missile na kanyang naval battle force. Ang patuloy na pagsusumikap ng Amerika na mapabuti ang kanyang kakayahan sa Navy kasama na ang pagdevelop ng bagong disenyo ng destroyer ay nagpapakita ng competitive dynamics sa kapangyarihan ng Navy. Ang focus ng China sa pagsasagawa ng mga bagong aircraft carrier tulad ng Fujian Type 003 na sumasailalim sa sea trials at ang chismis na Type 004 carrier na nagbibigay diin sa determinasyon nito na hamunin ang mga Ford-class carriers ng Amerika. Ang kahalagaan ng mga carriers na ito ay matatagpuan sa pangangailangan ng China na i-project ang kapangyarihan sa labas ng kanyang diretsyong hangganan, lalo na sa South Pacific at Indian Oceans. Ang kasalukuyang kahinaan ng China ay nagmumula sa potensyal na paghihigpit ng United States Navy sa mga kritikal na choke points tulad ng Straits of Malacca o Gulf of Oman. Ang pagtatayo ng mga advanced carriers ay tinuturing na pangunahing hakbang para sa China upang malampasan ang limitasyong ito at palawakin ang kanilang pandagatang impluwensya. Sa kasalukuyang panahon, kinakaharap ng China ang isang hamon na nagpapamalas ng pangyayaring naranasan ng Imperial Japan noong World War II, ang kahinaan sa mga sea blockade sa kabila ng kanyang malawak na hangganan ng lupa sa Asya, ang nagtutulak sa ambisyong Belt and Road Initiative ng China na may iba't ibang resulta ay nagmumula sa suliraning ito. Ang kamakailang napakalaking kasunduan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ay nagtatampok ng pinakamalaking paglawak ng military access ng dating kolonyang Amerikano sa loob ng 3 dekada. Ang kasunduang ito ay naglantad ng 4 na bagong airfields para sa mga aircraft ng Amerika at nagbibigay sa United States ng otoridad na mapanatili ang kagamitan at personnel sa mga bases na ito. Sa access sa kabuuang 9 na air bases sa mga isla ng Pilipinas, masigla na pinalalakas ng Amerika ang kanilang militar na presensya sa South Pacific na strategically na nakalagay malapit sa mga sea lines of communications ng China. Ang Pilipinas ay nagbibigay daan sa Amerika na madaling ipatupad ang isang blockade sakaling magkaroon ng digmaan. Ang pag-alala ni Xi Jinping ay higit pa sa paglawak ng military capabilities ng Amerika sa Pilipinas. Ito ay umaabot sa banta sa pangunahing layunin ng China, ang makapangyarihang pagkakaisa ng Taiwan. Ang pinakamalayong isla ng Pilipinas ay nasa kalahating daang milya lamang mula sa Taiwan, isang kritikal na kalapitan para sa Amerika at ang kanilang mga kalyado sakaling magkaroon ng potensyal na pagsasakop ng China. Ang isang alitan hinggil sa Taiwan ay pangyayari sa pangunahing bahagi sa dagat at himpapawid kung saan may malalaking kalamangan ng China sa kasalukuyan sa pag-ooperate mula sa maayos na depensadong bases sa sariling lupa. Nakakakamit ng China ang isang estratehikong kahalili samantalang ang mga puwersa ng Amerika at ang kanilang mga kasamahan ay kinakaharap ang logistics challenges ng pag-deploy ng aircraft mula sa malalayong lokasyon. Ang pinakamalapit na airfield sa labas ng Pilipinas ay nasa South Korea na daang milyang layo mula sa Taiwan na nagpapahirap sa mga oras ng pagtugon at pagbuo ng sortie. Ang estratehikong kahalaga ng Pilipinas ay matatagpuan sa kanyang kalapitan sa Taiwan,
na nagbibigay ng logistikong kalamangan para sa mga puwersa ng Amerika. Ang kalapitan na ito ay nagpapalakas ng kredibilidad ng depensa ng Amerika at nagiging hadlang sa mga ambisyon ng China na mapilit na sakupin ang Taiwan. Sa kabila ng kanyang stratehikong halaga, ang access sa 4 na karagdagang airfields sa Pilipinas ay nagbibigay din ng mas maraming mga target sa China na nagdadagdag ng isang antas ng komplikasyon sa tanawin ng geopolitika. Sa kasalukuyan, ang People's Liberation Army Rocket Force sa China ay may kahangahangang arsenal ng ballistic missiles na nagbibigay daan sa kanila na posibleng labanan ng bawat barko ng Amerika at pagtambakan ang kanilang air defenses. Bukod dito, may sapat na missiles na natitira upang targetin ang lahat ng air bases ng Amerika sa rehiyon. Nagbibigay ng masamang senaryo para sa mga pagsisikap ng Amerika na pangalagaan ang Taiwan. Sa iba't ibang simulation ng war games, ang preemptive na bolt out of the blue attacks ng China ay nagresulta ng pagkawasak ng hanggang 90% ng air power ng Amerika sa rehiyon habang ito ay nakaground. Bagaman maaaring mabilis na mapanatili ang mga runway, mas mahirap at mas kagalang-galang ang pagpapalit ng mga eroplano. Sa kabila ng pag-deploy ng missile defenses sa mga Pacific bases, malaki ang kakulangan ng Amerika sa mga kinakailangang bilang upang protektahan ang kanilang mga ari-arian mula sa isang biglaang ballistic missile assault. Maraming lider ng militar ang nagbigay ng babala sa loob ng maraming taon, ngunit mabagal ang pagresponde ng Kongreso ng Amerika. Ang stratehikong kahalagaan ng 4 na karagdagang airfields ay matatagpuan sa pagkakabasag nito sa mga plano ng China na pinaubaya sa kanilang hamon ng pagpapabagsak ng maraming airfields sa buong potensyal na alitan. Ang bawat bagong access na airfield ay nagpapabawa sa kakayahan ng China na itaboy ang mga air forces ng Amerika mula sa alitan. Ginagawang pangunahing development ng kamakailang kasunduan ng Amerika at Pilipinas. Ang kasunduang ito ay nagpapalawak sa 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement at dumating sa isang panahon kung saan ang kinabukasan ng ugnayan ng Amerika at Pilipinas ay hindi tiyak. Bagamat isang kritikal na kaalyado ng Amerika, lumitaw ang tensyon sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Barack Obama dahil sa kontrobersyal na giyera ni Duterte laban sa krimen. Nahalal sa isang platapormang pangmasang otoritarya na pangako na puksain ang mararahas at drug-related crimes. Lalo pang pinaigting ang sitwasyon ng vigilante-style killings nang batikusin ni Pangulong Obama si Duterte para sa mga paglabag sa human rights sa anti-crime na kampanya. Sinagot ito ni Duterte ng galit. Tinawag si Obama na son of a bitch at sinabihan na go to hell. Ang banta ni Duterte na putulin ng seguridad na partnership sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na may intensyong magtayo ng bagong ugnayan sa Russia at China ay katulad ng isang regalo para kay Pangulong Xi Jinping. Nakakita ng pagkakataon ng Chinese diplomat na baguhin ang Pilipinas mula sa potensyal na kalaban tungo sa isang kaalyado, kaya't agad na kinuha ang pagkakataon. Bagamat may mga hamon sa panahon ng panunungkulan ni Duterte, nagtagumpay ang ugnayan sa pagitan ng dalawang kaalyado at mabilis na kumilos si Pangulong Bongbong Marcos upang ayusin ang hidwaang American-Filipino. Bagamat nagbubukas ang defense agreement sa Pilipinas sa mataas na panganib mula sa long-range Chinese ballistic missile attacks, nagdadala ito ng malalaking benepisyo ang pagkakaroon ng mga tropang Amerikano na nakatalaga kasama ang mga puwersa ng Pilipinas at isang matibay na garantiya ng pambansang seguridad. Bukod dito, ang pagdagsa ng gastusin ng Amerika sa mga lugar na may basihan ang kanilang mga puwersa kasama na ang $82 million na direktang investment sa construction ay isang malaking tulong sa lokal na ekonomiya. Sa kakaibang Belt and Road Initiative ng China, nakikipagtulungan ng Amerika sa mga lokal na kumpanya at ang karagdagang $100 million na military aid ay nagpapalakas sa kakayahan ng militar ng Pilipinas. Bilang tugon sa kamakailang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas, pinaabot ni Chinese Foreign Ministry spokeswoman Mao Ning ang kanyang mga alalahanin. Sinasabi na ang deal ay maaaring patindihin ang tensyon at ilagay sa peligro ang kapayapaan at katiyakan sa rehiyon. Aktibong nagtatrabaho ang China upang impluwensyahan ang opsyon ng publiko sa Pilipinas laban sa Amerika na nagre-resulta sa ilang mga kritisismo matapos ang pahayag. Sa kabila ng pagsisikap ng China, ang damdamin ng publiko tungo sa Amerika ay nananatiling napaka-positibo.
Sa kasaysayan, itinuturing ang Amerika bilang paboritong dayuhang bansa ng mga Pilipino. Isang trend na nananatili mula noong maagang bahagi ng 2000s. Ayon sa isang survey noong 2022, 89% ng mga Pilipino ay may malaking tiwala o sapat na tiwala sa Amerika at ang karamihan ay mas gustong magkaroon ng mas malakas na ekonomiyang ugnayan sa Amerika kaysa sa China. Sa kabaliktaran, ang opinyon ng mga Pilipino tungkol sa China ay karamihang negatibo. Sa parehong survey noong 2022, 5% lamang ang nagpahayag ng malaking tiwala sa China, habang 28% ang may sapat na tiwala. Isang malaking karamihang 67% ang nagsabi na may maliit o wala silang tiwala sa China, na inilalagay ito sa likuran kahit pa may kasalukuyang alitan sa Ukraine. Ang panahon ng pagsasanib ni Duterte sa China ay natapos na nagpapahiwatig ng positibong pagbabago sa ugnayan ng Amerika at Pilipinas. Ang development na ito ay isang pagkakabangon para sa China na naglaan ng maraming taon sa kanilang mga gawain na may layuning impluwensya ng Australia na lumayo sa Amerika. Bagamat ito ay maaaring hindi pabor para sa China, ito ay sumasang-ayon sa mga pang-global na interes sa konsiderasyon ng posibleng mapaminsalang epekto ng isang invasyon ng Taiwan mula sa China. Sa isang panahon na kinikilala sa labanang pagitan ng authoritarian at democracy, ang isang agresyon ng China patungo sa Taiwan ay magiging isang malaking bahagi sa kasaysayan ng mundo. Lampas sa mga ideolohikal na pagsasalang-alang, ang praktikal na banta ay nasa mahalagang papel ng Taiwan bilang pangunahing tagagawa ng sensitive electronic devices. Ang pagiging monopolyo ng China sa isang kritikal na kasangkapang ito ay magbibigay ng direkta at malakas na kapangyarihan ang Chinese Communist Party sa buong mundo na magtutulak sa pagsunod sa kanilang mga interes. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Anong masasabi mo sa China? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Kalam, tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group.